Araw nga ng undas ngayon kaya pupunta kami ng sementeryo nila Geraldine. Kami nga lang, pati na yung dalawang bata, si Carlos hindi na yan sasama kasi nga magtitinda siya. Ngayong taon nga medyo na iba yung punta namin kasi usually talaga pumupunta kami ng sementeryo kapag kadadalaw kami doon. Umaga nga kami nagpupunta doon hanggang hapon. After 5 years nga magagawa ko ulit to. Nasa Japan ako, tinitingnan ko lang din yung mga pictures nila kapag dumadalaw sila dito sa sementeryo. Nakakita nga kami ng bilihan ng pizza, bumili nga kami ni Geraldine ng dalawang pagdating dun sa pwesto namin, meron kaming kakainin. Wala rin nga kaming dalang kandila kaya dito na rin kami bumili. Sobrang mahal nga ng kandila dito. Naalala ko nga dati nung hindi pa ako nakapagtrabaho ng Japan. Pagka mag-uundas talagang pinaghahandaan ko yung mga kandila. Bumibili nga ako ng madami. May mga design nga at scented pa nga yung mga binibili ko before. Pirasong malalaking kandila nga lang yung binili ko dito. Umabot na siya ng 350 pesos. Talagang nagmahal nga siya. Hindi na nga makakapasok yung e-bike dun sa loob kaya dito na namin pinarking ni Geraldine sa may labas. Yung sementeryo nga pala na pinupuntahan namin yearly. Dito nga to sa may Buli Cemetery. Ito na nga yung pinakamalapit na sementeryo dito sa may Supa. Medyo malayo-layo pa nga yung lalakarin mula doon sa labas na pinagparking nga namin ang e-bike. Pagpasok nga namin dito, marami na siyang tao pero hindi pa talaga to fully kasi nga kapag sobrang daming tao dito, halos hindi ka na talaga makakita ng daanan. Apartment style nga tong sementeryo na to dito sa may Buli. Dito nga muna kami unang dumiretso sa may puntod ng lolo ko. Galing na nga dito yung mga tito at mga pinsan ko. Nga kami pumunta doon sa pupuntahan namin sa dulo. Talagang dito muna kami nauuna. Kasi dito lang nga sa unahan tong mga pangmatanda. Sa mga pambata naman kasi medyo dulo pa. Si Geraldine na nga yung nagtirik ng kandila para dito kay lolo. Pagkatirik nga namin ng kandila, tumambay lang din kami ng mga 10 minutes. Then papunta na din kami dun sa pupuntahan namin sa dulo sa mga pangbata naman. Si Tantan at saka si Talia, first time nilang dumalaw ng sementeryo. Kaya si Talia natatakot talaga din nung una. So andito na nga kami sa nicho ng anak ko. May mga nauna na nga nagpunta dito kasi nga dalawa yung nakalibing dito, bali yung isa pinsan anak ko ng Tito Orly ko at Tita Tess. Nagsama na nga silang dalawa para kapag pupunta nga kami at dadalaw dito, isama-sama na rin kami. Nilinisan nga muna namin kasi maya-maya marami pa nga pupunta dito dahil nga titirik pa sila ng kandila. Yung mga naunang kandila naman mga tito at tita ko rin yung naglagay niyan, pati na rin yung mga pinsan ko. So guys, yung nakalibing nga dito, pangalawang anak ko yan siya. Nasa 20 years old na rin sana siya kung buhay pa siya ngayon. Magkasunudan nga lang nga sila din ni Geraldine. Then yung isa naman, anak siya ni Tito Orly. Nag-iisang lalaki sana siya sa pamilya namin na Mariano. Kasi yung anak ng mga tito ko, puro babae, kaya wala man lang nagmana talaga ng apelyido nila. Nilapit nga ni Geraldine si Talia dito sa nicho kasi nga tinatanong niya kung ano daw ba yun. Sabi nga ni Geraldine, tita nga daw yan nandyan sa loob. Nagtataka din kasi siya bakit merong sesto. Maya-maya nga dumating na si Gerald, kasama niya yung papa niya. Meron din nga silang dalang mga makakain namin dito. Bumili nga din siya ng bulaklak at nagtirik na rin nga siya ng kandila. Ay kayo. Maya-maya nga yung pinsan ko dumating siya, nagtirik din nga siya ng kandila dito. Ikaw, kiss ko. Doon ako lang. Sige ate, kakapiriento ko lang. Maya-maya nga nagpaalam na rin yung papa ni Geraldine at ni Gerald na mauuna na nga siya kasi dadaan pa siya ng sukat. Kasi pupuntahan niya yung lola ko. Simula din kasi nung naghiwalay kami niyan, hindi na rin niya nakakapunta ng sukat. Nakakatuwa si Talia nung napatingin ako sa kanya kasi sarap na sarap siya dun sa kinakain niyang pizza. Nanahimik talaga siya dun sa may sulok. Maya-maya nga dumating din dito si Tita Tess, nagtirik din siya ng kandila. Then after nga nilang dumaan dito, doon naman yan pupunta kay lolo. Dumating na rin nga yung mga kapatid ko. Anong dala nyo? Oo. Kayo pa dito? Kayo na pa kayo? Hi, paalam. Kayo pa kayo dito? Si Bigek, hindi sa mama. Bigek. Sunod daw siya mag-daw. Nag-chat ko din. Bandang alas 4 nga medyo dumadami na yung tao kasi nagsisiksika na nga dito sa sementeryo. Nagpabili nga din si Mary Jane ng banana Q. Pag piyestang patay nga, talagang yung mga kapatid ko naging routine na rin talaga nila na taon-taon na pumupunta rin sila dito at para dalawin nga yung anak ko. Pati na rin nga yung lolo ko doon sa baba. Nag-alternate lang yan, tatambay dito, then tatambay doon sa baba.
Maya-maya nga dumating na rin si Darius, galing na rin yan dun kay Lolo. Yung mga bantay naman dun ni Lolo, ando naman din yung mga pinsan ko, pati na rin sila Tita Tess. Ano wala ka dun eh? Ano ba? Dahil ka lang tulog na. Ano yung panoy eh? O, doon pa si Panoy. Si Lena. Ano? Nahanap ako. Ako mo ng palis eh. Hindi ko alam. Naward ko ba eh? Patong gusto niya. Kaya nga, yung Gerald nga, wala nagawa eh. Huwag mo na yung vlog. Ang pangit ko. Di ba maging gwapo ka dyan? Ay. Baka sa ibang bata mo mailagay yan. Ano sabi ba? Nakakatawa nga to si Binbin kasi habang nagsisindi nga ng kandila si Darius, ang sabi nga niya ay happy birthday daw. Ay, dali. Dali. Pablo. Happy birthday to you. Ha? Dali, Pablo. Happy birthday to you. Birthday, upload na upload! Puro na. Bandang 5:30 naman dumating na rin sa Elena. Siya na nga ang nahuli kasi bumiyahe pa sila ni Mami. Nauna na rin nga yan dun kay Lolo magtirik ng kandila. Nakakatuwa din kasi nga pagka ganitong okasyon, nagsasama-sama talaga kaming magpapamilya. Maya-maya pa nga lumipat naman dito yung mga pinsan ko at saka si Tita Tess. Then yung mga kapatid ko naman, ando naman sila kila Lolo. Paalam na rin nga kami ni kila Tita Tess na uuwi na rin kami. Ngayon nga lang din kami inaabot ng gabi dito kasi usually talaga umuwi kami sa bahay alas 4 dahil nga maghapon nga kami tumatambay dito. Pauwi na nga kami at dito na nga kami dumaan sa puntod ng lolo ko. Andito nga yung mga kapatid ko. Then sumabay na rin nga sila umuwi sa amin. Sa biyahe na nga kami at si Gerald na nga yung nag-drive ng e-bike. Tuwang-tuwa nga din si Geraldine kasi nga may kapalitan na siya sa pagdadrive nitong e-bike. Alas 7 nakarating kami dito sa may Muntinlupa. Dito nga kami dumaan sa may Parisan. Tuwang-tuwa nga kami ni Geraldine kasi ang daming kumakain ng pares. So ilang araw na nga umuwi si Carlos lagi ng maaga kasi nga ang bilis lagi maubos ng pares. Kaya sinusubukan na rin ni Carlos magtinda ng madami. Kasi nga yung regular na luto niya umaabot lang din talaga ng hanggang alas 8 na lang. So yun, nakakatuwa din kasi kahit ang dami ng parisan dito sa may Muntinlupa, lalo na dito sa may poblasyon, talagang nakakapagpaubos pa rin siya ng maaga. Hanggang alas 8 naman ng gabi, umuwi na rin kami ni Geraldine. So yan na guys, hanggang dito lang yung ating video for today. Maraming salamat sa panonood. Babush!